Pilipinas, ang oras po 6:37. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Tuesday. Ngayon po ay 20 na sa buwan ng Mayo. Aba, malapit ng maghunyo. Birth month! Anyway, pag-uusapan po natin may kinalaman sa NBI clearance. Ayan, ang ating mga kababayan na mga... Ay, nga pala, diba yung mga nagkumakandidato, hindi nire-require na mag-submit ng NBI clearance, pero required sila na mag-disclose, 'di ba? Although merong isang party list nominee sa isang party list, no, na iba ang pangalan, iba yung ginamit na apelyido, gusto niyang ma-identify siya doon sa isang sikat or medyo nakilala na dating miyembro or dating kinatawan, no, nominee ng isang party list group na ito. Naku, nagkaroon niya ng misrepresentation kung hindi niya talaga dineclare. Kasi obviously, iba yung dineclare niyang apelyido. Usapang Legal. Ang dineclare niya ay apelyido, ang ginamit niyang apelyido ay yung apelyido ng asawa ng kapatid niya. Ayan, Comelec. Magandang gabi po sa inyo. Baka po pwede ninyong matingnan ito. Misrepresentation ito, di ba? Kasi sworn statement yung mga dokumento na isinasabit sa Commission on Elections, di ba? Commissioner Chairman George Garcia. But anyway, hindi po yan ang tatalakay natin. Nabanggit ko lang dahil may kinalaman po sa NBI clearance ang tatalakay natin tonight. Usapang Legal. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6486 o kaya naman po sa ating DZRH News Television bilang comment, no, sa ating live feed tonight sa DZRH News Facebook Live, no? At sa gayon din sa DZRH News Television at DZRH TV 4K live stream. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga taga-NBI, National Bureau of Investigation. Di ba, Sofia, ang iyong Father Bear ay taga-NBI? Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-NBI, lalong-lalo na kay Attorney Chester Salon. Yan, ang aking source tonight. Dahil syempre, hindi naman ako taga-NBI. Gusto ko na confirmed. No? Ayokong mag-perpetuate. Ayokong magpakalat ng fake news. Gusto ko bini-verify ang lahat ng mga impormasyon, lalong-lalo na, no? Kung sasabihin ko dito on the air, because alam ko po na marami sa ating mga kababayan na ginagamit yung mga impormasyon na nakukuha natin dito. In fact, no, may mga listeners tayo, mga fans daw natin, lax naman, may mga listeners po tayo na pumupunta dito, nagbibigay ng kung ano-ano, nagpapasalamat. At maraming salamat po. May mga nagbibigay ng pasalubong, mga OFWs dahil some time ago ay natulungan daw ng ating programa o kaya naman ay nagpunta dito doon, nag-consult na hindi ko na rin matandaan. Pero natulungan daw po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa, it has been an honor to have helped you kahit sa maliit na bagay or maliit na paraan. Usapang Legal. Usaping NBI clearance, no? Dahil marami po ang nag-a-apply abroad, no? At kapag ka po nag-apply abroad, syempre kapag ka nag-a-apply, kailangan ng NBI clearance. Ayan. Maliban pa dito, other than yung gamit sa pag-a-apply sa ibang bansa, no? Ginagamit din po ito for local employment. Dahil syempre, pag mag-a-apply ka, Dennis, no? Mag-a-apply ka sa for local employment, nire-require din po ang NBI clearance, no? Ito ay part ng hiring process, ensuring or para matiyak yung trustworthiness ng potential employee. Aba, syempre, kapag may criminal record, turn off yan para sa mga HR practitioners or sa mga nagha-hire, no, ng empleyado. Usapang Legal.
ito po ay ginagamit as patunay ng good moral, ng good character. Ginagamit siya sa employment for international travel and other important transactions. O, di ba? Napakahalaga po, ano. So, yan. Kaya nga po, pag-uusapan natin ang NBI clearance. Ang tanong, attorney, i-hold na po ba ako kung ako po ay may kaso pala? Halimbawa po, pumunta po ako sa NBI, no? At ako po ay nag-apply ng NBI clearance. Hindi ko naman po alam na may kaso po ako, pero meron na po pala akong warrant of arrest, no? At lumabas po, no? Meron pala akong record. Ay, ano po ba ang mangyayari sa akin? Ako po ba ay maaaresto na? O ako po ba ay pwede pang umuwi sa bahay namin, no? At makakapagpiyansa pa po ba ako bago pa ako maaresto? Usapang Legal! Yan po at iba pa ang tatalakay natin tonight. Kaya naman, no, ipadala po ang inyong mga questions. Ready po ako na tumanggap ng sumagot ng mga questions ninyo. Kung hindi ko alam, magpapasaklolo po tayo sa magko-call a friend tayo dahil marami tayong mga kaibigan dyan sa NBI. Again, magandang gabi sa iyo at maraming salamat, Attorney Chester Aldwin Celon ng NBI. Magandang gabi sa iyo, Melvin Letrodo, gayon din sa iyo, Jocelyn Palabrica, si Arthur Perez, gayon din Gael, Joy Garimbao ng Michigan, Fidelito Labares, nanonood sa atin sa Oriental Mindoro, Daboy, magandang gabi sa iyo, at syempre pa, ang mga taga Marinduque. Usapang Legal! Mga kamag-anak ko, Tia Marina and Tia Corazon Castillo na nanggaling dito sa atin kanina. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa Augusto Ocho sa Southern Leyte. Si Ratuza. Ayan. Wag nyo na po akong kutsain sa pagmamask dahil ako naman po ay in fact nagkasakit po ako. So mabuti na nag-iingat at hindi po dapat pinagtatawanan kung nagkakasakit. No? At ang pagmamask or pag-iingat po ay hindi naman po dapat naging katawa-tawa. Just imagine if I will be irresponsible at hihingahan ko po ng may virus itong microphone na ito, tas uupo ang susunod na magpo-program at mahawaan ko siya, nakakahiya naman para sa kanya, 'di ba? At konsensya ko din, kung may mahawaan po ako. So hindi po dapat kinukutsa ang pagsusuot ng mask. Usapang Legal! Prangkahan na lang po tayo, dahil hindi naman po maganda na public shaming para sa mga taong nag-iingat. So magandang gabi po sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Iton Bulalayaw. By the way, ang importante po, tama ang dinidiscuss ko sa inyo. Hindi ako nagpapalaganap ng fake news at magagamit po ninyo sa inyong pang-araw-araw na usapin o pangangailangan, especially usaping legal dahil let's face it, ang rate po ng abogado for consultation ay medyo may kamahalan. And this is the purpose of our program. Magandang gabi din sa inyo, Rodolfo Ibanez ng Iloilo City, si Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Alan Evaristo, Yolanda Baldomero. Magandang gabi. Dito po kami sa DZRH, dito po sa CCP Complex. Hanapin niyo po ang Star City, hindi po doon, pero katabi po noon. Kung alam po ninyo ang Bangko Sentral, halos katapat lang noon, o kaya hanapin po ninyo yung Cultural Center of the Philippines, doon po kami. Magkakalapit lang po yun, o kaya PICC. Magandang gabi po sa inyo, Yolanda Baldomero, Noel Ocampo, Janet Vasquez, at Ronel Adan, Andongon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! Okay, so dakuan po natin ang question natin tonight. Usapang Legal! Pasensya na kayo, prangkahan na lang, no? Okay, so ang tanong, attorney, i-hold na ba ako? Meron pala akong warrant of arrest, hindi ko po alam, no? Meron pong nagsasabi, na hindi ka naman i-hold, no? Kung ikaw ay may warrant of arrest, hindi ka naman i-hold. Actually, depende po kung kanino kayo napatapat. Napatapat na tao. Kung mas considerate ang gagawin sa inyo, meron ka palang warrant of arrest. Tapos ang kaso mo pala ay available, mag-asikaso ka ng ganito. Pero, ang sabi sa akin ng attorney Chester Aldwin Celon, kapag ka ikaw ay may warrant of arrest at lalo na nakalagay doon wanted ka,
pwede ka nang i-hold idiretso at meron ng commitment order, no? Merong commitment order at ihahatid ka doon sa court na nag-issue ng warrant of arrest at magkakaroon ng commitment order, pagkatapos doon mag-uumpisa. Maaari kang mag-file ng bail kung halimbawa ay bailable ang kaso at kung hindi naman ay pasensyahan tayo. Usapang Legal. Ay, attorney, drugs ang case ko, 5'11", no? Hindi po yun height. Yung 5, section 5, ito po ay pagtutulak ng droga, 11, possession of illegal drugs, no? Generally po, lalo na po kung malaki ang kantidad sa possession, mahirap po kayo o hindi po ito bailable, no? Kung halimbawa naman po, no, ang kaso ninyo ay possession lang, pagtutulak, no? Section 5, it is not bailable. So wala kayong lusot doon. Pero kung 5'11", bailable po for as long as hindi kataasan ang gramo ng nakuha sa inyo. So kung yun po yung kaso nyo, But I don't see, kasi kung usually kapag kapo ganyan, di ba? Sa bypass na huhuli. So naaaresto ka agad unless nakapuga kayo. Nakatakas kayo. So kapag po ganyan, magre-reflect po yan, no, doon sa inyong NBI record. Usapang Legal. Pero ang tanong, attorney, kailan po ba nagkakaroon ng hit o ng alerto o ng record sa NBI clearance? Yan po at iba pang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. Magandang gabi sa iyo, Michael Manalo dyan sa Las Piñas. At magandang gabi din po sa inyo, Ginoong Rodolfo Ibanez, si Iton Bulalayaw dyan sa SLEX. Ingat po kayo, ha? Maraming iba pa na nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Lalong-lalo na po sa inyo, Josel de Guzman, Sir Josel ng Scamwatch Pilipinas, Magdalena Martin, gayon din sa iyo, Gael Enriquez, si Merville. Sabi niya, tama ka, Attorney Rina. Ako din naka-face mask dahil sa work ko ay caregiver. Nag-iingat lang po. Yes, dapat po mag-iingat po tayo, no? Again, ang importante po dito ay hindi ang physical na anyo ko. Although, pwede niyo po akong bisitahin sa aking Facebook page, Attorney Rina Seco na page. Makikita po ninyo ako doon. But, ang importante naman po, kapag ka-abogado ay hindi ang physical appearance. Ang napakahalaga po ay alam ng abogado ang sinasabi niya at tama ang sinasabi niya. Okay, magandang gabi sa iyo, Gael. Tita Ami Miraflor Garcia. Magandang gabi sa iyo, Vicente Magleo, Romeo Herong, Peter Lynn Sanchez dyan sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. At syempre pa, ang angka ng mga Seco dyan sa Tondo, Manila. Lalong-lalo na si Rex Louis Seco and family at Ding Seco, Chona Seco at maraming iba pa. Usapang Legal. At ang mga taga-co-op dyan sa Tondo, sa Don Bosco, Manila. Magandang gabi po sa inyong lahat at thank you very much for watching. Usapang Legal. Sa pagbabalik po natin, tatalakayin po natin ano nga ba ang mga lumalabas, doon sa clearance kapag tayo nag-a-apply at tayo ay may kaso. Say for example, merong pending na kaso o kaya naman ay natapos na ang kaso or na-dismiss or na-acquit ka na o kaya naman po nag-serve ka na ng sentensya. Lalabas pa din po ba yon? O meron po bang forever? Dahil di ba lumalabas sa record mo. Forever na po ba yun? Yan po at iba pa sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Ako pa rin po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po DZRH Usapang Legal kasama ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa NBI clearance. Yan. Binanggit na po natin na depende po. Una, depende sa kaso mo. Pangalawa, depende po. Kung halimbawa medyo considerate yung nandun sa NBI. Bakit?
Kapag ka po halimbawa ang kaso nyo medyo mabigat, no? Especially rape, murder, rape with homicide, robbery, pagka mga ganyang kaso po o kaya sedition o kung ano pa man kapag ka po mga ganyang kaso, malamang sa malamang kapag ka na-discover na meron po kayong warrant of arrest, may pending kayong kaso at hindi naman kayo naka-bail, malamang sa malamang mapigil na po kayo at i-deliver kayo doon sa korte kung saan sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa inyo, Pero more, hindi ka naman masusurpresa dapat dito kung meron. Bakit ako meron ganon? Abay, syempre, alam mo naman more or less kung merong nagkaso sa iyo, di ba? Alam mo naman kung medyo nangji ka. Usapang Legal. Merong nagtatanong earlier, may nagtanong earlier, attorney, paano kung kapangalan ko lang? Tapos nag-hit, HIT po hindi hit na HEAT. Attorney, may kapangalan po ako, si Juan de la Cruz, Kaya napakahalaga po na unique ang ating pangalan. Bakit kanyo? Kapag ka po kasi marami kayong kapangalan, pagkatapos isa doon may criminal record, medyo mahihirapan kayo dahil kapag ka nag-apply kayo ng NBI clearance, most likely lalabas po ito at mag-hit or may hit kayo. Kailangan pa po ninyo, may mga pagkakataon kailangan nyo mag-clearance or ini-interview, Ini-interview at kailangan i-check kung kayo ba, i-ascertain ang identity ng taong may kaso at tiyakin na kapangalan nyo lang at hindi kayo. Madali rin naman, Kung halimbawa, birthday, o kaya mapapatunayan yung pagkakaiba sa birthday, yung fingerprint, yung yung middle initial, yun. So, doon po nagkakatalo. Ayan. Usapang Legal. Yun po yung mga tinatawag na namesake. Makakakuha rin po kayo, but of course, meron pong kaunting abala dahil magve-verify pa po ang NBI. Most likely, i-intervene kayo. Meron pong tinatawag na quality control. Ayan. Kasi titiyakin na hindi ikaw, yung taong may kaso. Ayan. Attorney, kailan ba lumalabas, yung pangalan ng taong may kaso doon sa NBI record? Usapang Legal. Attorney, kapag ka po ba pinablatter ako dun sa barangay, kapag ka po ba pinablatter ako sa pulis, lalabas na po ba yon sa NBI? The answer is no. Nagkakaroon lamang po ng record sa NBI mo, NBI clearance mo, mayroon lang lalabas doon kapag ka ikaw ay meron ng information na naisampa sa korte. O kaya naman, or both, meron nang naisampa or meron nang na-issue o nalabas na warrant of arrest laban sa inyo. Usapang Legal. It goes without saying na ang kasong kinahaharap ninyo ay kasong kriminal. So, kapag ka po may kaso kayo, ejectment, labor case, o kaya naman po ay utang problems, collection ng sum of money, o kaya naman ay under ng small claims court, hindi po ito lumalabas doon because these are not criminal cases. Usapang Legal. So yung mga biktima po ng scam, ng OLA, online lending app, binanggit na sa atin yan ng ating guest before, si Ginoong Josel de Guzman ng Scamwatch Pilipinas, na yung mga yon hindi po, halimbawa ay nabiktima kayo ng OLA, hindi po ito lalabas sa NBI clearance, because these are unang-una scam yan, tinatakot ka lang. Pangalawa, assuming na ito nga ay totoo at kinakasuhan kayo, ito po ay kasong civil lamang at hindi po ito kriminal, and therefore hindi kayo magkakaroon ng criminal record. Usapang Legal. So, binanggit na po natin, kapag ka po may warrant of arrest o kahit hindi man, information pa lang in court, pwede po itong lumabas. Pero kailan nga ba? Ang korte po ay nagpapadala ng record na ito sa
NBI. Yung mga warrant of arrest, lumalabas din po ito sa Bureau of Immigration. Kaya nga po may pagkakataon, hindi ka makalabas ng bansa. Bakit? Meron ka palang standing warrant of arrest. Ay, attorney, ano nga po ba yung standing warrant of arrest? No? Ano ba yun? Usapang Legal! Anong pinagkaiba niya sa warrant of arrest at standing warrant of arrest or outstanding warrant of arrest? Iisa lang po yun. No? Ang standing or outstanding warrant of arrest, ibig sabihin active, no? For implementation palaang, no? Ipapatupad palaang yung warrant of arrest kasi andyan ka pa obviously, hindi ka pa naaaresto. Usapang Legal! So yun, pareho lang po yun, no? Attorney, paano yun? Na-dismiss na po yung kaso ko. Wala naman pong napatunayan eh. Na-dismiss na po. O kaya nagkaareglohan na po kami, no? Ano po ang gagawin ko? Pwede ka pong kumuha ng kopya ng order of dismissal, no, mula doon sa korte na nag-dismiss ng kaso mo. At yun ay dadalhin mo, yung original copy, dadalhin mo sa NBI para patunayan mo, sir, ma'am, wala na akong kaso. Eto ang katunayan ko, na-dismiss na po ang kaso ko. So hindi na po yan dapat na lumabas pa dyan. Usapang Legal! Yan. Ito po yung, may reaction dito. Attorney, yung akin po, matindi po ang kaso ko, taga Quezon po ako, pero yung kapangalan ko, taga Pangasinan. May kasong robbery with homicide. Pinakuha po nila ako ng court clearance, tapos in-interview po ako sa quality control bago pa na-issuehan ng clearance. Okay. Ito po ay experience niya. So thank you very much po. No? And if you have, no, nakapag-try na po kayo na meron kayong kapangalan, naka-try na kayo, nagkaroon kayo ng kaso, kumuha kayo ng clearance, or nahihirapan kayo, no, let us know. Pwede po ninyong i-text dito sa atin, no, or i-message dito sa atin. At syempre pa, pwede din po ninyong i-share ang ating discussion tonight. Usapang Legal! Chons Arceo, gayon din Gina Espinosa, magandang gabi sa iyo. Amon Biton, Habonillo Gerardo, nanunood or nakikinig daw sa atin. Huwag po kayong manood, makinig lang dahil kayo po ay nagdadrive. Magandang gabi po sa inyo, Habonillo Gerardo ng Gerardo Zamora Taxi. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, ang ating mga magigiting na taxi drivers, no? Eyes on the road. At syempre pa, no? Alerto talaga kasi maraming mga makukulit. Sabi nga nila mga kamote riders or may iba hindi lang din naman yung mga nakamotor pati nakabike, pati mga naka four-wheel vehicle, no? Even mga bus drivers or jeepney drivers, no? Ingat po kayong lahat. Magandang gabi po sa inyo, Rodolfo Ibanez, at syempre pa itong si Jerry Sumagaysay at si Magdalena Martin. Magandang gabi po sa inyo lahat. At yung ipang nanonood, nakikinig, paramdam po kayo para mabanggit natin ang inyong pangalan. Usapang Legal! Okay, ang kaso ko ay 10591 na dismiss na noong 2019 na ipanalo ng lawyer ko. Kaso, bakit kukuha ng National Police Clearance ay nakalagay doon ay ongoing? Same din ba yun sa NBI clearance? Hindi ba yun makiklear? Usapang Legal! Yun pong 10591 ay tungkol sa yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, no? Tungkol sa mga baril, no? Kayo po ba ay nahulihan, no? Yun. So kapag kayo ng kaso, no? Kapag ka po ganyan sa police, no? Sinasabi niya National Police Clearance, most likely lalabas din po yan sa NBI. But sinasabi po ninyo na ipanalo na po ninyo, you need an original copy of the decision, yung order of dismissal o kaya naman yung na-acquit kayo, yung desisyon ng korte. Pwede din po kayong humingi ng clearance doon sa korte na nag-decide sa kaso ninyo at isasubmit po ninyo doon sa sa police o kaya naman po ay sa NBI kapag ka po nag-apply kayo. Usapang Legal!
Attorney, kumuha ako ng NBI certificate. May pending case pala ako. Lalabas lang sa certificate mo na may pending case ka. Pero pag may warrant of arrest ka, kagaya ko, hindi ka na makakalabas ng NBI. Tapos ibabato ang info mo sa kung saan nakasampa ang case mo. Tapos kukunin ka ng pulis kung saan ka nakafile ang kaso. In my case naman, nakapag-bail ako. Okay? Hindi po ako. Wala namang kaso. Yun yung explanation niya. Tama po kayo. Thank you very much. No? Yun pong may commitment order tapos return the warrant of arrest to the court. No? Sasabihin, uy, naaresto na namin ito si XYZ. No? ABCD XYZ dahil ito lumabas na meron pala siyang kasong murder. Ayan. Tapos yun. So, ikukulong na kayo. Pwede kayong mag-bail. Tama yun. Pwede kayong mag-bail kung bailable ang kaso. May pagkakataon hindi bailable ang kaso because capital offense. Ano yung capital offense? Kagaya ng, halimbawa, murder, no? O kaya rape. Yung mga mabibigat na mga kaso, no? Kapag ka po ganun, may pagkakataon na napagbibigyan pa rin ng bail, no? Paano? Yun pong abogado po ninyo, magfa-file po no, ng motion o ng petition para makapag-bail. May pagkakataon. Like for example, in drugs cases, 200,000-250,000, yun yung pinakamura na bail kapag ka drugs ang kaso. No? Kapag ka bailable. May pagkakataon, pwede kang mag-motion sa korte to reduce bail. No? Mabababaan. Alam niyo po ba, marami pong mga nakakulong no, na hindi pa final ang kaso or hindi pa na-desisyonan na entitled naman talaga na makapag-bail, makapagpiyansa o pansamantalang makalaya. Pero hindi sila nakakalaya. Bakit? Mahal po magpiyansa. Yan. Usapang Legal! Although kung halimbawa naman nakapagpiyansa kayo, kahit pagano yan kalaki, kung halimbawa ay na-dismiss, o kaya naman po ay acquitted kayo, no? Kapag ka po kayo ay natapos ang kaso ninyo, pwede pong makuha, nababawi naman po yung cash, yung bail na ibinayad ninyo kung cash. No? Pero yung mga ibang paraan no, ng pagbibail, halimbawa po ay nag-engage kayo ng may bail bond, no? I mean nag-engage kayo ng ahensya para makapagpiansa kayo. Yun wala nang mababalik sa inyo. But for property bond, no? Halimbawa, yung lupa ninyo, titulo ng lupa ginamit ninyo pang piyansa, ayun po mababalik din po sa inyo. Provided na sa korte. Baka naman kasi isinangla nyo sa ibang usapan po yun. Ano? Ibang proseso po yun. Usapang Legal! Okay, attorney, bakit ako may warrant na nga ako, wala akong hit? Kasi swerte ka, no? Swerte ka kasi baka hindi pa napapadala yung record mo, yung information or warrant of arrest mo. O kaya naipadala man, di ba minamano-mano itong pasok sa system nila. So, once pumasok yan, yari ka. Swerte ka ngayon. Usapang Legal! Yan. So, yan. Dabay-dabay, magandang gabi sa'yo. At si Adela Mabini, magandang gabi. Mirna de la Cruz, John Gel. Yan, may tinatanong siya tungkol sa no record on file, sa no derogatory record. Yan. So, no record on file, kapag ka po wala kayong kaso, walang pending na kaso na lumalabas tungkol sa inyo. Usapang Legal! No record on file. Ayan. Pag pending ang kaso ninyo, ibig sabihin dinidinig pa lamang o kaya naman dinidig and you are on bail, no? Makakakuha ka pa rin, no? Makakakuha ka pa rin ng NBI, actually it should be NBI certificate, no? Pero mayroon pong remarks. Halimbawa, no? Ang kaso ninyo, say for example, is violation of BP Batas Pambansa bilang 22, no? BP 22 is yung bouncing checks. Halimbawa, ganun ang kaso nyo. Violation of BP 22, no? Batas Pambansa bilang 22. Nakalagay doon, no? Records as stated, violation of BP 22. O kaya naman, no? Records as stated, murder, halimbawa ganon, or drugs, or Section 11 or Section 5 of 9165, ganon. Usapang Legal! Now, kapag ka po case dismissed o kaya kayo ay acquitted, no? Ano ba yung
nakalagay doon sa inyong NBI clearance kung kayo ay na-acquit o na-dismiss ang kaso ninyo. Nakalagay, no criminal record or no derogatory record. Yun po ang pagkakaiba dyan, Jel. Usapang Legal. Yun. So I hope I was able to answer your question, John Jel, and thank you very much for asking. No? Pwede po kayong magtanong, kung kaya kong sagutin, sasagutin po natin. Okay, what if may kapangalan ka na wanted, will you be arrested? Example, rape yung case and there's already a warrant of arrest. Kaya nga po, pwede po kayong, sabi ng isa nating texter, pwede kayong humingi ng clearance, no? Especially, naka-identify naman po kung saan nakafile yung kaso, diba? Kasi binibigyan ng information ang NBI. Usapang Legal. Actually, sabi nga po ng mga kaibigan natin sa NBI, meron din pong impormasyon as to ano yung docket number, no? So, madali na rin hanapin kung saan kumuha ng clearance. Yun nga lang, hassle, diba? Ang hassle nun, pupunta sa korte, di ba? Ang dami rin namang tao sa korte, di ba? So mag-a-apply ka pa doon, magre-request ka ng record. I don't think na makukuha mo siya agad-agad. It will take some time. Usapang Legal. Attorney, paano kung serve sentence? No pending case. Di ba? Hindi po nabubura. Di ba? By the way, kapag ka po ikaw ay may kaso na tapos napadismiss mo or na-acquit ka na, hindi po siya basta-basta mabubura without you doing anything. Hindi po automatic na kapag ka na-dismiss ang kaso mo ay malilinis ang record mo. Again, meron pong forever. Yun po ay hindi sa love life. Yung forever po ay sa record mo sa NBI, no? Yun nga lang, no criminal record kung case dismissed or no derogatory record kung case dismissed, no? Pero paghihirapan mo pa din siya. Bakit? Una, kailangan pumunta sa NBI, kailangan mong magpakita ng dokumento patunay na na-acquit o na-acquit ka o na-dismiss na ang kaso mo. Hindi yung record mo ang lalakad para sa iyo. While it may be true na yung record mo ay lalakad kapag ka naisampa ang kaso sa iyo, pero kapag ka po na-dismiss ang kaso mo, ikaw ang mag-i-effort, no, para mai-reflect, no, doon sa forever record mo na wala kang derogatory record or no criminal record. So mag-i-effort ka talaga. Usapang Legal. So while it may be true na hindi mo kailangang mag-effort para ma-enter yung kaso mo sa iyong record, mag-i-effort ka para malinis na truly mabura. Pero masabi doon, no derogatory record, either case dismissed or acquitted ka sa kasong isinampa sa iyo. Usapang Legal. Diba? Paano, attorney? Paano kung ginawan-gawan lang ako ng kaso ng mga kaaway ko, mga naiinggit sa akin, no? Naiinggit sa kagandahan ko o kagwapuhan ko. Ginawan-gawan ako ng kaso, no? Matindi ang galit sa akin, naggawa-gawa ng mga kung ano-ano, no? Sinampahan ako ng kaso, di sampahan mo din, no? Kapag ikaw ay na-acquit, no? Or dismissal na tantamount to acquittal, pwede mo naman yung kasuhan. Anong tawag doon? Malicious prosecution. Ito naman ay pwede mong hingan ng danyos perwisyo. Usapang Legal. In short, perwisyohin mo din. Although, may mga pagkakataon, may mga salbahe po talaga kasi na gumagawa-gawa. May mga na-handle din ako mga kaso nito, mga teachers dyan sa, basta, hindi ko na lang babanggitin kung saang lugar, ginawan-gawan sila ng kaso ng kung sino man na naiinggit sa mga teachers na ito. At napakaraming kasong isinampa. No, although hindi naman sila nakaganti, although nakapag-retire na yung iba, na-dismiss, na-acquit ang kaso sila sa kaso. Pero yung iba sabi na, pagpapasa Diyos na lang namin.
ewan ko kung good news or bad news po ito, hindi na nila nakasuhan yung itong maliciously nagsampa ng patong-patong na kaso sa kanila dahil naunahan na po ng karma. No? I don't know if you believe in that, pero nagkasakit, tapos matindi po yung sakit niya, and after some time, kinuha na din po ni Lord. Hopefully si Lord ang kumuha sa kanya. Usapang Legal! Aunt May, magandang gabi sa'yo. Jody Sai, magandang gabi. Ricky Soriano, Jam, magandang gabi sa'yo. Dennis Bonagua, sa San Pablo, Tarlac City. God bless you too. Magandang gabi sa'yo. Maupay nga gabi, Attorney Rina, tanong ko lang, alin po ang mas maupay o mas mabuti o mas mapagkakatiwalaan, NBI clearance o police clearance? Damo nga salamat. Ang NBI po kasi nationwide Pero kung dun lang po sa inyo, pero di ba, ngayon online na po lahat, digital na, no? So hopefully usually ang police, no? Dun lang sa vicinity, sa area of jurisdiction nila. Pero ang NBI nationwide po ito, di ba? So in terms of mas malawak, ang NBI, correct me if I'm wrong, yung mga taga PNP dyan. Although ngayon kasi digital na, di ba? Online na. Kaya nga meron tayong mga warrant of arrest, yung warrant of arrest na halimbawa issue dito sa Maynila pero na-arresto sa like for example Mindanao or up north dahil naka-online na po, di ba? So, hopefully, wala na pong diferensya o wala na ring pagkakaiba ang NBI at saka ang police clearance. Usapang Legal! Okay, marami pang mga questions pero magko-commercial po muna tayo para bigyang daan ang ilang mga good news. Magandang gabi sa inyo, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ibibitin ko lang po ito. Attorney, question is, if ang case was 20 years ago, anong status sa NBI record? Also, attorney, gaano katagal ang buhay ng case? Example, BP22. Yan po at iba pa. BP22, nag-issue kayo ng cheque. Uso pa ba ang cheque ngayon? Parang hindi na masyado, di ba? Anyway, magbabalik pa po ang Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala. Gayon din yung may mga namesake, may kapangalan na may kaso. Pag-uusapan po natin yan sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa NBI clearance. Okay, si Felix Falcotelo ay nanonood sa atin. Ganyan din si Jerose Camedia Flores dyan sa Bicol. Si John Gel, magandang gabi sa'yo. May mga reaction siya dito. Sabi niya, pag hindi ka na-hit sa NBI clearance, attorney, release agad ang NBI clearance mo. Correct, no? Kailan ka nagkakaroon ng hit, no? Hit usually kapag ka ito ay either meron kang kaso talaga or meron kang kapangalan na merong kaso. In which case, kapag ka ikaw ay merong namesake, no? Merong kapangalan ka na merong kaso and later on, mapatunayan mo na hindi ikaw yun, no? Ibang tao yun at hindi ikaw, kapangalan mo lang, lalabas yung no derogatory record. No? Yun po ang lalabas dun sa inyong NBI clearance. Ito sabi ni Janjal, pag na-hit ang pangalan mo sa computer records ng NBI, 1 linggo muna kang mag-aantay bago ka makakuha ng NBI clearance, attorney. Depende rin po, no? Usually ganyan, 3 to 5 days, no? But it could take longer, lalong-lalo na kung yung mga ibang detalye para ma-ascertain kung sino talaga doon, kung na hindi ikaw talaga yon, ay mahirap makuha. Say for example, middle initial or middle name, no? O kaya naman ay birthday. Kasi hindi naman po lahat ng merong kasong kriminal ay complete ang detalye, no? May mga pagkakataon, no? Say for example, I've done this several times, no? Nag-file kami ng kaso sa prosecutor's office.
na nakalagay may investigation form po doon, yung nagsasampan o yung naghahabla, nagsasampan ng reklamo ng complaint affidavit doon sa prosecutor's office. Tinatanong po yun yung mga detalye kung sino ang kanyang sinasampahan or sinasampahan ng reklamo. Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kilala mo ang full identity at ang mga detalye ng taong inirereklamo, hindi po ba? Maliban na lamang kung kamag-anak. But most of the time, hindi natin kilala, hindi natin alam kung kailan ang birthday, hindi natin alam, hindi tayo familiar sa middle name, no? So, wala doon, hindi available. Yun po ang pwede makapagpatagal, no? Para doon sa merong hit, no? Kagaya na sinasabi ni Janjal. Thank you very much, Janjal, sa pagbibigay mo ng may message mo tungkol dito. Thank you very much. Malaking bagay 'yon, So again, kapag po meron kayong hit, no? At hindi naman talaga ikaw 'yun, ang lalabas po, no, after mong ma-prove na ibang tao 'yun, ang lalabas po doon ay no derogatory record. Ayan. So kapag swerte ka pagka yung detalye ng may kaso kompleto, pagkatapos mas madali yung ipaalam, no? Mas madali yung i-ascertain, no, yung identity niya. Paano pag kulang-kulang? Malaking problema 'yan. Alicia Hubay nanonood sa atin sa Davao City. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Magandang gabi, Dita. Sabi niya, sana magkaroon din po kayo ng topic about family code. Sure, no? Paborito ko pong topic maliban sa lupa problems. Paborito ko din pong topic ang tungkol sa family code, yung matters, no, na nakapaloob sa family code. Text me lang po, no, i-message nyo lang po ako kung anong specific titingnan natin. Kung may raming mga request tungkol dyan, pag-uusapan po natin. Si Magdalena Martin, totoo po ba na sa PAW, pag ikaw ang complainant, hindi ka po pwedeng bigyan ng abogado. Ang pwede lang nilang tulungan o bigyan ng abogado kung siya ang defendant. Totoo po ba yun? Kasi nagpunta kami sa PAW regarding sa kaso namin na encroachment dun sa kapitbahay namin na sumakop sa Loting Nahi Award sa amin. Ang complainant ay hindi pwedeng mabigyan ng attorney. Ang pwedeng tulungan o mabigyan ng legal assistance ay ang defendant. Ganito po, Kasi generally, ang role po ng ating Public Attorney's Office, sila po yung nag-a-assist, no, doon sa mga akusado. No? Akusado po ang tawag kapag may criminal na kaso at nakarating na sa korte. Ngayon, yun pong sa mga civil cases. Kailangan po ninyo, no, civil cases, ibig sabihin tungkol sa property, no? Kailangan po ninyo, lalo na kapag katungkol sa property, kailangan po ninyo na humingi ng Certificate of Indigency, Ms. Magdalena Martin, mula po sa inyong, barangay o kaya po sa munisipyo or city para sabihin na, ito, ang combined income ng family nito, ng mag-asawa, ay ganito lamang. And therefore, siya ay entitled sa assistance ng Public Attorney's Office. Yung po mga indigent, entitled po sila sa assistance ng Public Attorney's Office. Or, ang IBP, no, ang Integrated Bar of the Philippines, ay nagre-render din po ng assistance sa mga nangangailangan. Kailangan nyo lang pong pumunta sa IBP office. Meron pong mga legal aid, no, clinic, ang ating ang mga abogado. So, ang IBP po ay tumutulong din kapag po ganyan. Usapang Legal! In fact, ako naka-assist na ako before, no? Nag-a-assist din po ako paminsan-minsan. No? May mga, marami na akong na-assist, pero ito po ay nagkataon lang dahil na doon ako sa court sa arraignment. At ito arraignment criminal case naman. So nag-a-assist ako kasi yung arraignment, yung tatanungin, anong masasabi mo dito? Ikaw ba ay umaamin o hindi? Guilty or not guilty? Not guilty, Your Honor. Usually, pagkakaganyan na, may iba pagkakataon din na judge ay aamin. Gustong umamin sa mas mababa na kaso. And therefore, no, kapag mas mababa, aamin. Ito po yung tinatawag na plea bargain. Tapos later on, mag-a-apply for probation. Yan. So, yan, nakapag-assist na po akong ganyan. Pero ito naman, regardless kung ano ang income o regardless kung mayaman o mahirap, basta kailangan po ng assistance. Pag doon na sa court,
right there and then. Pero yung tipong, bukas may hearing ako, pupunta ako doon, hindi po ako ganon, no? Unless you engage me. Usapang Legal. Or magkasundo tayo. Starnet, magandang gabi sa'yo. Annie Roldan. Okay. Hil Ocampo, magandang gabi sa'yo. At ito, nasagot ko na din po itong nire-raise niyo Ginoong Annie Roldan. Ano? Ang importante lang po, tama ang binabanggit natin at ipinapayo natin dito sa inyo. Okay. Attorney, pag binablatter ba ako, may hit kami o kaya naman ay nag-PPI na kami? PI po is preliminary investigation. Ano? Kapag ka po yung kaso ninyo, reklamo laban sa inyo ay iniimbestigahan doon sa prosecutor's office. So, ibig pong sabihin, yun po yung complaint affidavit, sinusundan ng counter affidavit, sinusundan ng reply, yung sagot noong nagrereklamo doon sa counter affidavit, pagkatapos magkakaroon ng tinatawag na rejoinder. Yun po naman yung sagot noong inirereklamo doon sa reply affidavit na isinumite ng nagrereklamo. Yan. Usapang Legal. Okay, nasagot na natin yung tungkol sa sinasabing standing warrant of arrest. Ito rin yung tinatawag na outstanding warrant of arrest. Ano pa ba? Attorney, pag po ba guilty ng unjust vexation, forever na po ba nasa record ko ng NBI clearance? Yes. No? Na meron kang record. No? Lalabas po yun doon sa inyong NBI clearance. Serve sentence, yan. Or acquitted na, serve sentence usually. Although kapag ka po unjust vexation, 30 days lang yan maximum, nakulong. Pero most of the time, no, depende po sa naging violation. Pag hindi naman talagang nakakainis na sobra, ito ay multa. No? Multa lamang ang ipinapataw ng huwes. Mababang kaso lang pero forever na meron kayong criminal record. Usapang Legal. Anyway, batay po sa inyong mga request, maglulupa problems po tayo, especially connected po doon sa estate tax amnesty which is about to end ngayong June 14, 2025. Meron na po tayong magandang previous discussion on this, mga pwede ninyong gawin. At halimbawa po, kung halimbawa po ay kulang pa kayo sa perma, required ba kayo na mag-avail kayo ng estate tax? Required ba kayo na mag-submit agad ng extrajudicial settlement of estate or pwedeng bayaran nyo lang muna? Yan po ang tatalakayin natin sa Thursday. Kaya yung may mga lupa problems, mana problems, pwede na po ninyong ipadala para ma-prioritize natin on Thursday. Nakasama ko po sa kabilang side si Bele Domingo at of course mga taga DZRH TV. Ako naman po ang wait lang, saglit lang. May babatiin lang tayo ng happy birthday. Happy birthday mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Pamangkin ko ito. Leon, magandang gabi sa iyo and happy birthday. Leon Seco, ganyan din sa iyo magandang gabi and happy birthday. Sylvain Shena Sapopo at Elaine Arevalo, happy birthday sa inyo. Kenneth Arevalo, magandang gabi at lahat ng mga nanonood at nakinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ako pa ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Sumainyo